beloved Boss Mike Cervera. Ng dayuhang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kaufman o Nicholas Kaufman ang mga supporters ng dating Philippine leader at hayaang umandar ang proseso ng batas. Correct. Sabi pa ng abogado, ito umano ang ipinaparating na mensahe ng pamilya Duterte. Yan na mga kababayan na suko na sila. Kung yung pamilya ng mga Duterte sumuko na, kayo laban pa rin kayo ng laban? Sa totoo lang mga kababayan, mukhang nawala na yung mga trolls nila. Mukhang mula nung nakulong si Digong mga kababayan, alam nyo ba? Aba, mukhang tumigil na sila. Bakit kaya? Ha? Mukhang totoo yung sinabi kanina na wala nang bayad. Wala na bang bayad? Kaya bigla na lang silang nanahimik yung karamihan sa kanila. Di ba? Sino na lang maingay? Sila Maharlika, sila Roque. Kung ano-ano na lang sinasabi. Di ba? Tuloy. Bakit? Pinapakalma. Paliwanag nito na uunawaan umano niya ang political support na tinatamasa ng kanyang kliyenteng dating Pangulo pero dapat umanong maintindihin din ng mga taga-suporta na kilala sa tawag na DDS o Die Hard Duterte supporters na importanteng irespeto ang judicial process lalo pat gumugulong na ito sa International Criminal Court. Iyon naman pala, gumugulong na. Nandun na di ba? Respeto nyo na lang mga kababayan naming mga DDS. Naunawaan naman namin yung nararamdaman nyo Yung sakit, yung puot, yung galit, yung ngit-ngit. Unawa namin yan. Diba? Oo, pero kasi, alam nyo, kapag kami naman, yung mga nasa sitwasyon ninyo, hindi naman kami magiging ganyan. Diba? Di naman kami magiging ganyan. Asa Qatar nga, kulong ang peg, ayan na nga. Tulad niyan, kita nyo yung mga nasa Qatar. Di ba? Pinipilit sila mga kababayan na tulungan ng gobyerno. Pinipilit na tulungan ng gobyerno, pero ayaw nilang tulungan yung mga sarili nila. At pinipilit pa rin, siyempre, nagawa ng paraan ng gobyerno kahit ganun sila, dahil sila yung mga Pilipino, at obligasyon ng ating gobyerno sila'y tulungan, ayan, mga kababayan, mukhang matutuluyan. Kung ako naman yan, mga kababayan, kung ako lang masusunod, abay dapat, sila ay magtanda nang sa ganon, hindi na po maulit at maging magandang halimbawa po, Maging magandang halimbawa po ito sa lahat ng mga OFW na wala sa Pilipinas. Huwag po kayong mag-ala, Maharlika. Si Maharlika alam niyo yan, patapon na buhay niyan. Diba? Akala nyo kasi kapag nagagawa ni Maharlika, pwede nyo rin gawin Iba yung panuntunan sa Amerika. At iba rin yung panuntunan sa mga lugar kung nasaan kayo, magkakaiba yan. Parang China at Pilipinas, magkaiba. Maraming pagkakaiba ng mga batas dyan. Kayo, tira kayo ng tira, porke yan. Laging nanonood kay Maharlika, nahawa na kayo. O ano nangyari sa inyo? Napabuti ba yung buhay ninyo? Di ba napasama pa? Hindi lang naman kayo apektado, pati pamilya nyo, apektado na. Di ba? We want to make it clear, and he endorses this, that there should be no interference with the judicial process. The politics is one issue. He's aware of what's going on in the Philippines. Politics will take its course. But that has nothing to do with what's going on here at The Hague. What's going on here... Kita nyo, yan. Isa pa, Wala na daw magagawa yung kahit ano pang magpugi-pugiit kayo dyan sa The Hague. Di ba, Laila Collins? Tuloy. The Hague is a judicial process and it should be allowed to run its course. There should be full respect. Yan, kita nyo, islang na islang. Hayaan nyo na daw na tumakbo. At gumulong ang proseso ng batas diyan sa ICC. For all participants in that process, the prosecution, the defense, and the victims counsel who will make their submissions in due course. Yun naman pala Ayan, hayaan nyo nang magbalik-taktakan yung prosecution, pa-prosecutor at saka yung mga
mga depensa ni Digong. No one should interfere with that process. Let it run its course. Nakatandaan minsan ang nasangkot sa pag-cyberbash sa mismong ICC pre-trial chamber. Ayan Judge ayan na yung nagsasabi na, "Oy, iyo! Ano, Obama? Nasaan ka na? Ha? Ano na, ICC? Halika kayo rito. At ako ay talaga naman paiikutin ko kayo rito. Matalino sabi pa niya, matalino to, no? Sabi pa niya, di ba? Ito si Digong. Tapos nung kausap na, Elizabeth Truther, thank you naman. Di ba? Nung kausap na, si Digong dyan, ano sabi? Akala mo, mamatay na talaga siya eh. Tuloy. na si Judge William Motok ang mga DDS. Sa ika-80 karawan ng dating Pangulo, sagawa din ng malalaking mga pagtitipon ang mga supporters, partikular ang mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo. Kung sa Ayan, buti na lang kayo, hindi kayo nagaya sa mga OFW sa Qatar. Pero ano, no? Oo, parang eleksyon to eh. Oo, parang eleksyon, mga kababayan. Yung mga Pilipino nating mga kababayan na nasa ibang bansa, abay nagsasagawa rin ng ng kanilang mga rally-rally na. Oo, di ba? BBM! Nung araw, ganun eh. Buong mundo, mga kababayan, sinisigaw BBM eh. Di ba? Tapos, mga kababayan, ngayon, iba na. Oo. Bring him home! Bring him home! Puro ganun eh. Putik na yan. Di ba pwede nga, no? Yung pera naman na ninakaw ni Sarah. Tuloy. ang 16 na Filipino ang nakadetain at nahaharap ngayon sa kaso sa Doha, Qatar Nako. dahil sa illegal political assembly. Sa Nako, yan na nga ba sinasabi ko, nagpapalusot pa raw sila, na sila magpipiknik lang, party-party lang daw sila. Kaso mga kababayan, nakita mga kababayan, no? Yung mga damit nila, nakalagay doon, Digong. Yung ba, picnic lang? May nakalagay na Digong. Di ba? Tapos may mga placard pa sila. Di ba? Tuloy. Mas mismo ng ICC Detention Center kung saan nakakulong si Duterte ay araw-araw itong dinadagsan ang nagpoprotesta mga Pinoy na humihiling na pauwi na sa Pilipinas. Na humingi na pauwi na daw si Pilipinas, ito matanda. Di ba, no? Grabe, daming nauuto eh. Ngayon, ano nangyari? Eto, sa katangahan nila mga kababayan, pati yung abogado, abay mini-message nila mga kababayan, pati yung abogado, kahit kapangalan, panay pa rin ang message nila. Akala naman nila may magagawa yung abogado ni Digong para sa kanya. Eto na mga kababayan, sa katangahan nila, basta kapangalan, nako, talagang mini-message ng mga DDS na tatanga-tanga. Alam nyo, nakakahiya kayo, sa totoo lang. Sa Facebook. Ayan na, American author na pagkamalan si Nicholas Kaufman na ICC lawyer ni ex-president Duterte. Nako, eto na. Bakit? Napagkamalan. Pasok. Hinay-hinay sa pagme-message sa Facebook. Napagkamalan kasi ng ilang Pilipino ang isang sikat na American author bilang abogado ng dating Pangulong Duterte sa ICC na si Nicholas Kaufman. Nako. Sa post ng author na si Kaufman with a double N, fina-flood daw siya ng messages sa mga Pilipino sa pagkakalang siya ang ICC lawyer ni Digong. Grabe ka, dispiraduhan ng mga DDS, ano? Kahit kamukha lang, Kita nyo, mini-message nila. Diba? Sabi ni Rostar, Confi fans na ninakaw, bring it back. Yun, pak. Diba? Grabe, tatanga-tanga talaga mga DDS. Nakakaya kayo. Tuloy. Pareho kasi sila ng pangalan ng abogadong si Nicholas Kaufman. Pero sabi ng author, isang N lamang ang meron sa apelido ni Kaufman ng ICC. Isa lang isa lang daw yung abogado nyo, isa lang ang N. Hindi porke katunog at kapangalan, yun na yun. At hindi porke malapad ang noo ng abogado nyo, parehas na silang malapad ang noo, ay iisa yan.
kayo talaga. Mangibabaing kayo. Nakakahiya kayo, mga DDS talaga. Di ba kayo nahiya niya, no? Ibang tao yung mini-message nyo. Di ba? Sobrang desperado, mga kababayan. Magkamukha naman kasi talaga, oo. Kaya lang, mga kababayan, oo, parehas nakasalamin, parehas malapad ang noo. O, etong isa, balbasarado. Oo, yung ilong, magkaparehas din. Pero yung tenga, magkaiba. Oo. Di ba? Kayo. Hindi na kayo nahiya. Una nang nag-post ang author noong March 21 kung saan nanawagan siya sa mga Pilipino na tigilan na ang pagme-message sa kanya. Ay, nako! Siyempre, nakakaabala. Sa totoo lang, yung napakaraming nagme-message sa'yo, oo, tapos nagpa-flooding. Nako! Grabe yun, mga kababayan. Oo, nakakabwisit yun. Wala na. Siguro nung una natutuwa pa siya. Pero nung tumagal-tagal, mga kababayan, nako, siguro nairita. Oo. Kaya ayan, mga DDS, mahiya kayo, kung sino-sino yung mini-message ninyo. Wala akong maitutulong. Kahit pa i-message nyo yung abogado ni Digong. Wala akong maitutulong yan. Ipagtatanggol lang naman yan eh. Sa korte ng ICC. Wala na. Tanggal lang yun. At saka alam nyo, marami nang nagsabi na itong si Digong, hindi nyo na mapapauwi. Kahit na anong panawagan ninyo, magmamakaawa kayo, magluhod kayo sabay-sabay, wala pa rin mangyayari. Oo, hindi yan hindi yan isang tao na pwede niyang kaawaan, okay na. Patawarin, okay na. Hindi ho ganon. Oo hindi ganon. Kung hindi, mga kababayan, korte po yan, may sinusunod silang proseso. At yung proseso na yon, hindi maaapektuhan ng pagpapaawa nyo. Paawa? Ginagaya nyo si Sara? Ginagaya nyo si Digong? Ganon? Ginagaya nyo yung pamilyang Duterte? Ginagaya nyo si Bongo? Papaawa na magpapaawa? Walang epekto yan. Hindi makakatulong. Di ba? Ayan, kikita nyo. Anong kasagsagan ng pagkahuli ni Digong? Aba, yung mga tao, kita nyo, talagang nilagay si Bongo sa number 1 sa survey. At si Bato, mga kababayan, nandun din. Ngayon, laglag na uli si Bato at si Bongo, number 2 na uli. Diba? 80, thank you naman Oo, 80. Thank you. Tuloy. Sikat sa mga genre na horror fiction at urban fantasy ang author na si Kaufman. Habang abogadong kapangalan niya ay naging defense lawyer din ng iba pang mga malalaking personalidad gaya po ng pamilya ng Libyan dictator na si Muammar Gaddafi. Kita nyo, mga kababayan, hindi pala abogado. Hindi pala abogado yun. Author lang pala ng mga kung ano-ano. Ito namang isa, abogado talaga. Yun yung abogado ni Digong. Di ba? Kaso nga, mga kababayan, wala. Etong mga DDS talaga, hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari. Yung mangyari na mapauwi si Digong na gusto nyo, kalimutan nyo na yon. Pwede ba baguhin nyo naman? Ano kaya? Pwede ba sabihin nyo na lang kay Sara, baka pag sinoli mo yung confidential fund na ninakaw mo, baka sakaling patawarin si Tatay Digong mo. Diba? Diba, mga kababayan? Balik mo na lang. Our beloved Boss Mike!